Unang balitang bibigyan natin ng reaction video sa araw na to mga tol. Eto kakapasok lang, grabe si PBBM lang nakagawa nito. Di makapaniwala si Robin Padilla, China pahiya. Ano to mga tol, yan ang ating bibigyan ng reaction video ngayon and commentary. Pero samahan ninyo ako mga kapatid, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nakalagay po ang link sa ibaba at syempre pakilike na rin ang video. Ang video niya mga kapatid. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol at bigyan na natin to ng komentaryo. Ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos hindi na mapipigilan pa at nagsalita na hindi nakikipag-away sa China ang Pilipinas pero nanindigan na hindi papayag na mawala ng karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Totoo naman di ba? Hindi naman tayo nakikipag-away mga tol. Nagre-react lang tayo. Yun nga yung sabi ni Secretary Gibo Chodoro, no? Hindi tayo nagpo-provoke sa kanila. Hindi tayo naghahamon. Kumbaga nagre-react lang tayo doon sa kanilang ginagawa. Kasi kinikilala natin mga tol, kiniklaim natin itong WPS o West Philippine Sea. At naipanalo rin natin yan noong 2016 sa arbitral ruling, di ba? So nagre-react lang tayo whenever na may mga ginagawa yung ibang bansa dyan. For example, babakuran nila, hindi naman kanila yan. So magre-react ang Pilipinas, di ba? Pero it doesn't mean naman na nakikipag-away tayo sa kanila, di ba? Masyado lang advance mag-isip yung ibang senator Sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon sa isang balita, iniiwasan ngayon ng Pilipinas ang lumikha ng anumang gulo sa West Philippine Sea. Ngunit binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman maaring pabayaan na lamang ang karapatan ng bansa sa rehiyon. Kaya sa isang panayam ng Pangulo patungkol sa pagtanggal ng floating barrier sa Scarborough Shoal na nilagay ng China, ayon nga sa Pangulo, kung hindi tinanggal ng Philippine Coast Guard ang inilagay na floating barrier ng China sa Baho de Masinloc, ay magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa mga Pilipinong mangingisda. Kaya hindi naman siya papayag na basta na lamang harangan nito ng China. Dahil nang matanggal ang floating barrier sa Baho de Masinloc at nang makapasok ang mga Pilipinong mangingisda, ay nakahuli ito ng mahigit sa 164 tons ng isda. At sa isang araw pa lamang iyon. At saka kung hindi patatanggal yan ng ating presidente mga tol, di ba? Yang floating barrier na inilagay ng China. Diba? Di parang pinahiya naman niya sarili niya sa ating mga mamamayan, di ba? Malamang yung mga mangingisda rito, siya rin ang binoto at iniluklok bilang presidente. Ito mga mangingisda na to, ito yung kabuhayan nila. At ang inaasahan nila mga tol, etong mga mauhuling isda sa sarili nating teritoryo. Ngayon, binakuran ng ibang bansa. Kung papayagan lang natin yun at kung hahayaan lang natin yun, nakakahiya naman, di ba mga tol? Nakakahiya naman. At kawawa naman yung mga maliliit na mangingisda na ito yung kinabubuhay. At syempre, food security rin mga kapatid ng Pilipinas dahil maikinabang din dyan na sambayan ng Pilipino. Kaya tama lang talaga yung ginawa ng ating presidente at ipinag-utos niya na tanggalin yung floating barrier na yun. Hindi sa paghahamon yun, no? Kasi karapatan natin yun dahil nga atin naman yan sinasabing lugar na yan, di ba? Ang Scarborough Shoal o ang Baho de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansang Pilipinas. Ito'y batay na rin sa 2016 arbitral ruling. May karapatan ng Pilipinas na mangisda sa bahagi na ito ng karagatan ng bansa dahil ito ay nasasakop pa sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya Senator Robin Padilla, tila napahiya na naman sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos dahil taliwas ito sa kanyang paniniwala na magdudulot ng gulo at tensyon ang presensya ng dayuhang militar. Gayong gusto lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipaglaban sa mahinahon na paraan ang totoong pagmamay-ari ng bansa. Well, in fairness, wala namang dayuhang militar o dayuhang barko ang nandoon nung tinanggal yung barrier mga tol. Kundi PCG lang talaga yun nandoon, no? So wala namang
ano doon, wala namang US, wala namang ibang bansa. Alright, tuloy natin. Lalo na't maraming Pilipino ang makikinabang dito na hindi inaabuso ang likas na yaman ng karagatan. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, noon pa man, wala na talaga ako dyan kay Robin. Mas bilib pa ako kay Atty. Gadon. Sayang lang at hindi binoto ng iba. Tama naman talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nakikipag-away, pero ipaglalaban ang karapatan at teritoryo ng Pinas. Siyempre, hindi natin kaya ang China. Tayo ang talo, kaya diplomasya talaga ang kailangan. Mabuti nga't matapang itong si PBBM. Tama ang PBBM. Hindi nakikipag-away ang Pilipinas. Ngunit may karapatan tayong tumindig sa ating pag-aari na minsan na ring binuwisan ang buhay ng ating ninunong bayani para matawag na atin at hindi dapat abusuhin ng ibang lahi. Kaya makinig ka, Senator Ruben. Hindi lahat pwedeng ipagdibit balikat dahil kinabukasan ng mamamayan at bansang Pilipinas ang nakasalalay. End quote. We just finished the very important launching na roll out natin yung bagong programa na food stamp program. Ito po ay mga ating ginagawa para we are looking after not only the amount of food that people are eating, but also the nutritional value of what they are eating. So we are able to monitor that so we can advise people on how to balance their diets. So ganun lang kasimple, but we are only starting. We will soon have it nationwide. Pero we piloted it here in Siargao for today. So we also distributed the rice that we had seized from the warehouse. This is also still from Zamboanga. There's to the 4-piece beneficiaries who are in most need. So yung mga bigas na nakuha nila, itinatago o ino-hoard sa isang bodega, yan na, pinamigay na o ipinamahagi na. So I think, yes, we'll open the floor. Thank you, Mr. President. Alan Francisco, PTV4. Hi ma'am. Hi sir. Magandang hapon. Sir, I have two questions. Number one, since na-launch itong walang gutom food stamp, ilang buwan after nun sir, so far, kamusta ang assessment ninyo? And my next question would be, kapag sakali man pong maubos na yung mga na-confiscate na bigas, paano po masusustain ng gobyerno yung pamahagi po ng bigas sa ating mga kababayan? Thank you sir. Well, okay. The first part. Well, we just started with the food stamp program, and we're still in the pilot stage right now. But so far, I have to say, mukhang maganda naman ang nagiging resulta. The key always is how to make it accessible to ordinary citizens. So, like the technology must be sufficiently good that it's easy for anyone to pick up the habit of how to use it. So far, maganda naman kasi maganda yung programa na ginagawa ng World Food Program. Tinulungan tayo ng UN dito sa World Food Program, tinulungan tayo ng France, tinulungan tayo ng ADB. Ito po ang mga naging partner po natin sa pagbuo ng food stamp program. And right now, I would have to say that it's proceeding smoothly. And we will be upscaling it within the next month or so. We are aiming at the next phase of this rollout. We are already looking to 30,000 families to be beneficiaries. On the second, we will just have to if we are able to stop all the smuggling and all the hoarding, then there will be no need for us to give it away because prices will be stabilized and prices will stay stabilized. Hindi kumumpisa following the season too much. Good But answer. we have also instituted many other things. Like the price controls, of course, was an emergency measure, which we are now studying to see if the market forces are already sufficient to take over. Then, of course, the buying price of the NFA. So all of this is really being done
to normalize the situation of relatively cheap rice for Filipinos. So if we run out, it would be a great situation if we run out of seized smuggled rice. Because ibig sabihin, wala nang masyadong smuggling, wala nang masyadong hoarding. Makokontrol ang presyo. So that is the best way to maintain it. That is the long term. That is the long term aspiration for all of this that we are doing. Ang ganda ng sagot ni PBBM, no? Doon sa pangalawang tanong, no? Pag naubos na yan, yung mga nakumpiskang bigas, so ano yung next step, di ba? Kung matitigil nga naman, kung mauubos na lahat ng mga nakumpiskat, wala ng hoarding, di ba? Di bababa na ulit sa dating presyo at gagaan na ulit yung pamimili natin ng mga bigas, hindi na siya tataas kasi nga kumpleto na yung supply di ba? Nasa law of supply and demand lang naman yan So kung wala na magi-smuggled ng bigas, wala na mag-hoard, di ba? Magiging marami na yung supply ng bigas, bababa na yung presyo niyan, di ba? So hindi na kailangan yung mga ganitong mga bagay. Good job. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Rainiel Pawit, TV5. Good afternoon, Mr. President. Hi, good afternoon. Yes, Mr. President, in regards pa rin sa Agri, meron tayo nung suspension nyo po nung pass-through fee sa mga LGU. Pass-through fee. Yes. Yes, yung mga sa vehicles na kukuhanan sila ng Yes. bayan. Sir, paano ito makatutulong doon sa pagpapababa rin ng presyo bukod sa stoppage of smuggling dito sa Pinas? No, the reason sinuspinde natin yung pass-through fees is because unang-una, iba-iba. Iba-iba ang bawat bayan na dadaanan mo, maglalagay ng roadblock, tapos mag-inspeksyon, ibang bayad for bawat ano. Habang nag-aantay ka, ini-inspeksyon niya, I'm sure nakikita ninyo ito, may nakapila ng mga truck na kahit overnight nandun pa rin. Kaya ease of doing business ang ating ginagawa. We are doing this to ease doing business and to lower the cost of transportation. Kasi kung dire-diretso yung truck na makapunta doon sa pupuntahan niya talaga, mas mabilis, ibig sabihin, mas mura ang magiging transportation. So isa yun sa ano. Tapos dahil hindi na tinitigil sa bawat boundary, mas mabilis ang pagdaan. So it's really about the ease of doing business and to simplify again the procedures that are required for a transporter to bring the produce, especially from the farm, to the market. All right. Thank you, President. Thank Thank you, sir. Last question, Argil Rollator, GMA7. Good afternoon, Mr. President. Sir, sa matagumpay na pagtatanggal ng barrier ng Philippine Coast Guard sa Scarborough na ilagay ng China, tinitingnan po ba ninyo na harassment ito para ipagpilitan ang claims ng China over the West Philippine Sea? Harassment ito para Harassment po sa Pilipinas para ipagpilitan po ang kanilang claims over the West Philippine Sea. At kabilang din po sa naging kautusan po ba ninyo sa National Defense na tanggalin lahat ng mga structures na itinayo ng China within the Philippine Economic Exclusive Zone, sir? Oh, well, yes. Again, many of these are operational issues and that I really cannot talk about. But in terms of taking down the barrier, I don't see what else we could do. Dahil talaga yung mga fishermen. Nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yon, nakahuli sila ng 164 tons na isda. Wow. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman na nasa loob ng Pilipinas yan. Tama. Kaya, sige, basta't hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin, ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daan-daang taon na. Kaya hindi ko maintindihan ba't nagbago na ganito. Kaya basta kagaya ng sabi ko, hindi umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Napakahusay mga tol, no? So yun yung nawawala, no? Yung sinabi niya, ilang tons yun mga tol. Yun yung nawawala sa mga Pilipino na ilang daan taon na daw to pinapangisdaan ba't biglang nagbago ng ganito, di ba? So anong dahilan kaya ba't biglang nagbago ng ganito? So wala siyang naiisip na ibang paraan kundi talagang ipatanggal yun, no?
Kasi delikado nga yung mga floating barrier na yan at makakasira yan ng mga propeller ng mga mangingisda. Pero yun kung gaano kalayo yun sa lupa, no? 100 kilometers ang layo nun. Kung masisira yung mga propeller ng mga bangka nila, paano sila makakabalik doon sa kanilang mga bahay, di ba? Doon sa kalupaan. Di ba? Ano, magsasagwan sila, ganun kalayo, napakahirap. Kaya yung iniutos ni PBBM na ipatanggal yun, napakaraming nahuling isda ng ating mga mamamayang Pilipino at yun ang nawawala sa atin na dapat hindi dahil yun ay karapatan natin, dahil yun ay nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Eksklusibo nga di ba? Tapos babakuran ng ibang bansa. So good job yan para sa ating president. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.